Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay tungkol po kay Presidente Marcos, no? At malamang kayo ay naha-high blood na at nagtataka bakit nailagay natin sa thumbnail ang ganyang title na PBBM hindi makapalag, makachino pala. At si 1 million peso man binira ang Pangulo. So sa una, bakit ganyan? Kasi yan po yung ating nababasa ng mga pambabatikos sa ating Pangulong BBM. Bakit? Kasi po sa binitawan niyang statement. No? At ganun din po na itong si 1 million peso man, siguro hindi niya alam, no, na merong statement naman ng Pangulo na binigay at binabatikos niya po na hindi daw nagbigay ng statement ang Pangulo sa ganitong bagay, pero may statement doon sa pangyayari sa ibang bansa. So bago po ang lahat, i-flex po natin ang ating mga channel members, followers, mga subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Maraming salamat po and may God bless you all. So, eto na nga po mga kababayan, kung bakit itong mga DDS na ito, no? Naka-micro rin sila micromanage din sila sa Pangulong Marcos, no? Tumatiming po sila na makakakuha sila ng mga salita na bibitawan ni Pangulong Marcos at ito ay kanilang sasalsalin. No, dahil nga po dito sa statement na ito sinasabing ayan, 'di ba? Kayong mga supporter, loyalist ng Marcos, 'di ba? Makachina rin si PBBM. Bakit po? Kasi ito, tingnan lang natin itong headlines dito sa Philstar Global. No, at pagkatapos ito may papanood tayong video sa inyo. President Marcos upset but won't seek China's envoys recall. Kasi kung maalala nyo, mostly yung ating mga mambabatas dyan, whether congressman or senator, ay humihiling na pabalikin na sa China yung Chinese ambassador na si Wang Zillian ba yun? Si Kupal na Wang Zillian. No? So, si Senate President, sino pa ba nagpaparikol sa kanya? Marami po no? Si Ejercito. Very fierce po yan. Kaya si JB Ejercito may bumibirang maka-DDS shit at maka-China sa kanya. Bahala silang mag-away dyan na dalawa. Kung gusto nyo, magsuntukan na lang kayong dalawa para mas maganda. Malaman natin kung sino ang lamog-lamog ang muka. No? Bakit ganyan po ang sinabi ng Pangulo? He won't seek China's envoys recall despite of the Chinese ambassador Wang Zillian doon po sa kanyang matatapang na salita against sa ating West Philippine Sea. Also, yung nakipagbardagulan daw siya kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. So dito po sa ulat ng PTV, maraming salamat po PTV, no? Nagkaroon po ng question and answer portion sa press ko ng Pangulo nung nandiyan po sa Japan. Eto po, panoorin nyo po itong sa PTV. Maraming salamat po. No? Sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang mga issue nang ma-interview ng media sa Tokyo, Japan kanina. Una rito, ang kanyang reaksyon sa suhestyon ng ilan na i-recall si Chinese Ambassador Wang Zillian. Ayon sa Pangulo, hindi siya pabor sa mungkahin yan. Sa gitna na rin ng issue sa West Philippine Sea. Pero aminado ang Pangulo na hindi niya nagustuhan ang pahayag ng Chinese envoy. Kung siguro akong personally ang pinag-usapan, maybe I'll be upset. But you're not talking about me, we're talking about the Philippines. So it doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. So kung yan ang gustong ibigay sa atin ng ambassador ng China, wala naman hindi naman sa atin. I mean, kung talagang objectionable siya, you can make it known to Beijing. But I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. But I cannot see him doing anything else. And so we just keep trying. We'll just keep trying.
Because the truth of the matter is, kahit mapalitan na si Ambassador Wang, pareho pa rin ang sasabihin ng susunod na ambassador. Dahil yun ang linya ng China. At kahit pa mapalitan anya sa Ambassador Wang, tiyak na ganoon din ang gagawin ng papalit sa kanya. Kailangan talaga maingat tayo dahil pag may nangyari ulit dyan, if we heighten the tensions, it won't lead us to a good result. So we are being very circumspect in the actions that we will take. So yan po mga kababayan, no, ang sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa suhisyon na i-recall na itong Chinese ambassador to Manila na si Wang Zillian, no? Ang sabi niya hindi naman personally na atake sa presidente, no? Ang pinag-uusapan dito ay ang Pilipinas. So, ang sa kanya, kung ano man po yung naratiba o yung sinasabi ng Beijing, ayun din yung sasabihin ni Wang Zillian. So, therefore, di ba sinasabi ng China, yung si Mao Ning, si Wang Wenbin, na do not provoke us, you are the provocador, ganun din ang sinasabi. Naratiba nga, sabi ng Pangulo, no? He is the ambassador of China, so he will always take the Chinese position. Again, it is about me, maybe I'll be upset. O kung tungkol daw po kay Presidente, maa-upset siya. Pero, but you are not talking about me. You are talking about the Philippines. It does not serve any purpose for us to lose our temper or overreact. O, so maghinay-hinay. No? Sa bagay, ganyan din naman, no? Mainit sila. Anong gagawin natin? Cooler na lang ba palagi? Ganon. Kailangan, magbigay din tayo minsan ng mga salita na yung bang, mag-iisip din sila. Hindi lang palaging tayo ang defensive, Pangulong Bongbong Marcos. Pero, sige, suportahan natin ang Pangulo since, sabi ko sa inyo, I'm an admin supporter, nagsalita na po ang Pangulo. Ngayon, yan, tinutuya siya ng mga DDS shit na sinasabi na siya daw ay maka-China. Hindi makapalag. Kasi takot sa China. No? Pero sa aking opinion, dito, sabi niya nga, do not overreact, do not lose our temper. Diyan yung makikita yung isang very diplomat. Kasi kung ikaw na isang leader, magpapadala ka sa emosyon, na tulad ko, mainit na mainit ako, yung mga ibang mambabatas, mainit na mainit, kung magpapadala ka sa emosyon, ano mangyayari? Mapapasok kasi sa sitwasyon na kalaunan maisip mo, ay dapat di ako nagpadala sa emosyon, wag akong tumulad kay Tokis. Ganun po yan. So dito sinasabi niya, no, kahit na sino pang ipadala nyo, papalitan natin yan, magpalit sila, ganun pa rin ang sasabihin sa atin because they will only echo kung ano yung sasabihin ng Beijing. It is their narrative. No? So, dapat maghinay-hinay, huwag mag-overreact, huwag masyadong temperamental. Kung baga, huwag masyadong mainit. No? Bayaan mo siyang magnaratiba dyan, pero tayo, gagawa tayo ng karampatang aksyon. Diba? Salita lang naman yan. Diba? Parang si Tokis, daldal ng daldal dito. At least, sa pagsasalita natin, nagigising kayo. No? Pero sabi ng Pangulo, "Hoy Tokis, huwag kang masyadong mag-react. Ako nga hindi nag-overreact." Cool ka lang. Sige po, Pangulo, cool lang tayo. Pero yung sasabing maka-China ka, F them. Yun lang yun. PI kayo. Nandun po sa mga Twitter account nila. Tinutuya po tayo kasama ang Pangulo na maka-China tayo. Dahil nga nagbigay siya ng ganyang pananalika. Hindi ko i-recall. Kasi personal take niya yan. At it's the narrative of China. Di po ba? Pero kung iba na yung naratiba nila, na sinasabing, amin yan, magsialis kayo dyan, kung hindi ganito ang gagawin namin, ay ibang usapan na yun. We have to react. No? Kinakailangan ng ganun. Pero ito, salita lang ni Wang Wenbin, no? Whether personal o galing sa Beijing, kanya lang yan. Salita lang yan. Pero yung salita, no? Parang, ano po yan? Matalim na
kutsilyo o espada. Minsan nakaka-build up, minsan it tears you down. No? So, sinasabi pa nila na maka-China kasi hindi makapalag. Bakit? Huwag niyong ikumpara si BBM sa inyong poong Duterte. So, Duterte, kumisas. No? Hinayaan niya yung mga Chino dyan na tumambay sa ating exclusive economic zone. Ano nangyari? Ayaw na umalis. Bisita lang sila. Pero ang ginawang tahanan na. O pwede ba yun? Payag ba kayo yun? O sinong mas maganda doon? Diba? Iba po usapan doon. Dito pananalita lang. Yung sa kanila, action na eh. No? Sinasamahan pa ng panggagago. O, di ba? Anong ginawa ni PBBM noon? Di ba? Pinalaga niya, pinatanggal niya yung anchor. Tanggalin niyo yung harang. O, yung ba yung maka-China? O, naglalagay siya dyan ng mga patrol boats. Meron pa nga yata, gagawa na ng structure yung ayungin. O, yung ba maka-China? Salita lang yan. Ako, okay din ako dyan. Kasi ako nagsasalita rin, nagbibigay ng opinion. O kung ano po ang desisyon ni Presidente, doon tayo. Pero sa palagay ko po, this is just a diplomatic way of easing the tension. Kasi mainit yung kanyang legislative. Bayaan mo siya dyan. Ako ang executive dito. Ako ang may desisyon. So ang sabi ng Pangulo, hindi ko i-recall. Salita lang yan ni Wang Wimbin. Hindi pa tungkol sa akin yan. Ang usapan dito ay Pilipinas. Pero we still have to assert our rights and jurisdiction. Ayan lang po yan. No? Bungangaan lang yan. Ito pa, dagdag natin. Because the truth of the matter is even if the ambassador is replaced, the next ambassador will state the same line of China. They won't stop that. That is why we have to work around. We cannot overreact. It is not about us. It is about the Philippines. Correct? If we commit a mistake, it will lead to a huge trouble. We don't want to go anywhere near that situation. I wish we could talk about it over the table as opposed to colliding with each other's ship in the open sea. O, tignan nyo, kahit pa paano, pinaparinggan niya. Pinaparating niya sa China, we have to go back to the table. O, di ba? Of course, I will prepare the less confrontational method by trying to decide these things. But it is what it is. O, tignan nyo yung salitang, it is what it is. O, siguro alam nyo naman lahat yan ang ibig sabihin yan. So, yan po ang posisyon ng Presidente. Hindi niya i-recall. It is just the narrative of China. Kahit na sino pang ilagay niya dyan, ganun pa rin ang sasabihin kasi ayun ang sinasabi ng Beijing. O, tingnan nyo kung gaano ka-cooler at paano maging statesman and diplomatic ang Pangulo. Yan. Pero si Tokis, patuloy pa rin bibira sa mga Chekwa. Pag gumawa pa rin sila ng kagaguhan sa West Philippines Sea, lalo nang binabalahuro ang ating Rory mission or whatever na paninira dyan sa ating karagatan, bibirahin po natin sila. O bakit? Pananalita rin lang naman yon. Opinion ko rin yon sa ka-reaction ko. O di po ba? O. Next, mga kababayan, puntahan naman natin si 1 million peso man. Siguro kilala nyo yan. Kasi po, si Pangulong Bongbong Marcos, nagbigay po siya ng kanyang take dito sa paglo-launch ng North Korea ng ballistic missile. So nagbigay po ng statement ang Pangulo, no? Ito po, no, sa balita lang ng PTV ulit, no. The same po ito, report, pinutol lang natin kanina. Ituloy natin, ito po. Nakiisa rin si Pangulong Marcos sa ASEAN sa pagkondena sa North Korea matapos maglunsad ng International Ballistic Missile sa karagatang sakop ng Japan. Sinabi ito ni President Marcos sa pulong ng Asia Zero Emission Community o ASEC leader sa Prime Minister's Office sa Tokyo. So yan po, no, mga kababayan, nakiisa po ang ating mahal na Pangulo sa pagkondena sa pagpapalipad ng bomba, no? Sabi nga nung ballistic missile. Ngayon, meron puso diyan, no, yung $1 million man na nagbigay po ng kanyang another take na naman sa Pangulo, no, sa kanyang FB account yan, no, si Jason Sa. Ano po sabi niya? Ibang klase si BBM. Wala pa kay sa Marawi bombing. Pero nangingi alam sa North Korea nuclear bomb testing. Unang-una, hindi po nangingi alam. Nagbigay lang siya ng pahayag kasama ang Asian countries na nandoon sa Japan. No? Bakit? Nuclear bomb na usapan dito, Mr. $1 million man.
Oh, 1 million peso man, no? Mga kababayan, sorry naman, hindi pala dollar. 1 million peso man, no? Saka, hindi ka ba nag-research, Mr. Jason sa? Bakit sinasabi mong walang pake sa Marawi bombing, no? Meron pong statement ang Pangulo dyan, mga kababayan. Nagbigay na rin sila ng tulong dyan sa Marawi bombing. Ano pa kailangan ninyo? Ha? Bakit? Si Tamilmil ba nagpunta na doon? Tanong lang, hindi ko rin alam eh. Pero ako, ito pong statement ha. Kasi yung pangingialam ng Pangulo daw dun sa testing ng North Korea is statement. Marcos condemns North Korea's ballistic missile launch. In his speech during the meeting of ASEA Zero Emission Community leaders here, Marcos described North Korea's move as dangerous and provocative as it destabilizes the region and the world. Ano problema? Speech lang naman yon, statement. Ito rin ang statement ng Pangulo tungkol dyan sa Marawi. Sa official website ng President, Republic of the Philippines. Statement of President Ferdinand R. Marcos Jr. on the bombing in Marawi City on Sunday morning. So, ibig ba sabihin, Mr. Sonsa, personal na dapat i-oversight ng ating Pangulo, yung pangyayari doon, siya ang mag-lead? Di ba may mga corresponding agency sa bagay na yan? Hindi yung nakita mo lang nagbigay lang ng statement, lahat naman ng leader, ikokundi na yan dahil iba po ang takbo ng utak ng leader ng North Korea eh. Lunatic po yan. Gusto niyang siya ang maghari sa buong mundo sa pamamagitan ng nuclear bomb. Kaya yung utak mo, Mr. 1 million peso man, napunta na naman sa iyong puwet. Hindi sa pakikialam yan. Hindi nakikialam ang Pangulo. Ibig mo sabihin, nakialam lahat yung ASEAN countries? O bakit yung Pangulong Bongbong Marcos lang sinisisi mo? Di ba? Wala ba siyang karapatan na magbigay ng statement kasi malapit din sa atin ng North Korea? Ito talagang si 1 million peso man, makatira ka lang sa Pangulo. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo deserve ang magkaroon ng 1 million peso man. No? Kapal ng mukha mga kababayan na sabihing nangingialam. Ksmiyo. Leader po ng bansa yan, hindi tulad ng Tamilmil mo, BP lang. Mag-antay siyang maging leader ng bansa. Good luck sa kanya. Pero niya. Nagbigay lang ng statement. Even other countries gave their statement. Tapos sasabihin mo sa Marawi bombing walang pakialam. Paano mo na siguradong walang pakialam ang Pangulo sa Marawi bombing? Iniwan bang tuluyan ng Pangulo yan? Wala ba ni isang statement na binagay? No? Walang paki? Sigurado kang walang paki ang Pangulong Bongbong Marcos sa Marawi bombing? Ano ebidensya mo? Dapat nilatag mo dito ang ebidensya. Diba? Nagpadala po ng mga tulong doon. Ano sinasabi mong walang pake? Diba? Ikaw ang walang pake. Ano na itulong mo doon? Ilatag mo dyan para malaman namin, Mr. 1 million peso man. Ang kapal talaga ng mukha nitong matanda na ito. No? Basta lang maisira sa Pangulo, gagatungan ng mga minions nila, ayun. Diba? O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.